Mahigit 2 dekada na ang lumipas mula nang lumabas ang Operation Genesis at lumikha ng kasikatan sa mga tagahanga ng dinosaur at park building simulator na siyang nagpatuloy na mahalin ang ganitong uri ng laro. At naibalik na nga ba tayo ng Jurassic World Evolution 3 sa gintong antas ng isang park building dinosaur na laro? Hindi pa ako sigurado kung pwede na nating sabihin yan, pero base sa oras na nilaro ko, mukhang nangyayari na nga mga kaibigan. Kaya hinati namin ni Al ang review na ito, kaya ako ay magpo-focus sa kabuuang vibe at presentasyon, pati na rin sa mga nalaro ko na sa campaign at iba pang mga mode para sa ikatlong bahagi ng Jurassic World Evolution Trilogy. Sa ngayon, baka nakita nyo na ang mga magagandang review ng larong ito na tinatalakay ang detalye. Alam kong hindi ko kayang tapatan ang mga malalim na pagsusuri ni Miss Evo Square tungkol sa larong ito. Magaling siya, pero kaya kong magbigay ng tapat na opinyon mula sa puso tungkol dito. Tara na, simulan natin sa pagtutok sa campaign. Aaminin ko, naglaan ako ng mahigit 10 oras sa campaign na ito noong maagang paglalaro, pero hindi ko pa rin natatapos. Tinapos ko agad para sa review, pero lagi akong nadidistract sa daming nangyayari sa parke. At sa totoo lang, pakiramdam ko kapag minadali mo ang laro, nawawala yung tunay na karanasan. Sisikapin kong gumawa ng mas detalyadong pagsusuri ng laro kapag nagkaroon ako ng oras para malalimang laruin ito. Pero simulan na natin. Hindi tulad noong nakaraan sa Jurassic World Evolution 2 kung saan pakiramdam ko ay distracted ako dahil minamadali ako at parang may boss na laging nag-uutos sa akin kung ano ang dapat gawin o kung hindi. Pinipilit ka bilang manlalaro. Natapusin agad ang mga bagay-bagay sa maikling oras o kung hindi ay kailangan mong ulitin ang misyon. Sa Jurassic World Evolution 3 na-distract ako dahil sobrang interesante ng laro. Iyan ang pinakamahusay na paglalarawan ng larong ito. Sobrang interesante talaga. Sabihin na ang isang park simulator na laro tulad ng Jurassic World Evolution ay masaya kahit na para sa akin ay talagang masaya siya. Ay mahirap gawin dahil napaka-niche ng genre ng larong ito. At karamihan sa mga tipikal na gamer ay iisipin na hindi ito para sa kanila. Habang nilalaro ko ito, lagi kong naiisip, ay, kailangan ko gawin ito at iyon. Ano ito? Ano iyon? Titigil na lang ako bago pa ako mapakanta ng parang sa Nightmare Before Christmas. Pakiramdam ko, ito na ang pinakakapansin-pansin at nakakapanatiling laro sa trilogy na ito. At kahit na may mga pagkakataon na nadidistract ka nito mula sa pangunahing misyon sa campaign, hindi naman talaga yung problema dahil sigurado akong ang buong campaign ng larong ito ay isa lang talagang maganda at pinag-isipang tutorial na pinalaki lang. Ngayon, huwag mong isipin na negatibo iyon. Ang totoo sa mga ganitong klase ng laro, ang campaign ay kadalasan hindi talaga ang bida. Ang tunay na bida ng Jurassic World Evolution ay ang mismong proseso ng pagtatayo ng parke. Hindi lang parke, sarili mong parke ito. At para magawa mong itayo ang parke ng iyong mga pangarap, na maaaring lubos na pinapayagan ng larong ito. Pwede kang magtayo ng kahit ano sa larong ito at ipapaliwanag ni Alistair ang lahat kapag tinalakay niya ang sandbox mode. Para maitayo mo ang perpektong parke sa Jurassic World Evolution 3, kailangan mong matutunan kung paano. Dahil minsan sobrang dami ng props, gawain at mga pwedeng gawin sa laro. Kung hindi mo lalaruin ang campaign ng Jurassic World Evolution 3, mahihirapan kang maintindihan ang sandbox mode at iba pang hamon. Nadaanan ko na ang 6 na mapa sa campaign at ang mga layunin ng isla gaya ng misyon nila ang nagtuturo sa akin ng mga pangunahing pwedeng gawin sa laro. Sabi ko nga marami talaga. Dahil hindi ko pa tuluyang natatapos ang campaign, hindi ako sigurado kung magiging mas tradisyonal pa ito bilang isang campaign story. Sa ngayon, ang kwento, kung matatawag mo man itong kwento, ay tumutulong ka kay Den, ang grupong itinatag para tulungan ang mga tao at dinosaur na magkaroon ng mapayapang ugnayan. Madalas mong inaayos ang mga mali ng iba tungkol sa mga dinosaur sa mundo. Ang pagtulong sa mga parke na mabuksan, paggawa ng safari parks, at pagtatayo ng research center ay nagbibigay daan sa iyo maranasan ang lahat ng iniaalok ng laro kapag naitatag mo na ang sariling operasyon. Sana ay mas pinaghusayan pa nila para gawing mas mahalaga at kapansin-pansin ang campaign. Sa halip na parang pampainit lang para sa totoong bahagi ng laro, may ilang aspeto pa rin na hindi talaga tama ang pakiramdam ko tungkol dito sa kabuuan. Ang mga tagapamahala ng parke, alam mo na, yung mga laging tumatawag sa radyo sa iyo
Bumalik sila sa Jurassic World Evolution 3 at patuloy pa rin silang bastos na nagsasabi sa'yo ng mga dapat gawin. Lahat sila ay parang corporate na walang buhay. Nakakainis, lalo na kapag sinusubukan kong gawing perpektong tambayan ang para sa mga dinosaur ko. Tapos bigla nilang pinapabuwag ang Dinosaur Integration Network. Itong parang masungit na generic na British na babae o negosyanteng mukhang pera, laging mayabang at sinasabihang tumigil ako at gumawa ng iba. Hindi ko gusto yon. Joke lang, pero namimiss ko yung klasikong estilo ng mga operator sa Operation Genesis. Mas kaunti silang magsalita at kapag nagsalita sila, simple lang at direkta sa punto. Mas ramdam mo na mainit at magiliw sila na nagpapaalala sa akin ang Jurassic World Evolution 3 ay mas personal at buhay kumpara sa mga naunang laro, malayo ang agwat. Bukod sa cool na maliit na emoji ng Operation Genesis, ito siguro ang pinaka-interesanting karanasan sa pakikisalamuha sa bisita sa Evolution series, sa palagay ko. Sa tingin ko, mas makikinabang ang laro kung hindi masyadong moderno ang user interface at presentasyon nito. Yung parehong asul at modernong teknolohiya na may simple at malinis na itsura mula pa simula ng serye. At least consistent sila doon, di ba? Ganun pa rin ang nararamdaman ko pagdating sa presentasyon at user interface ng Jurassic World Evolution 3. Alam ko na medyo personal na preference ito, pero yung asul, techy, moderno, malinis at pinasimpleng itsura na gustong-gusto nilang gamitin ay wala sa kalingkingan ng old school safari look na meron ang Operation Genesis at iba pang nature-related na laro noon. Parang yung klase na piano music sa Jurassic World Evolution, 3 talagang pinapainit at ginugulo nito ang inner fanboy ko na lumaki sa Sims franchise. Pero sa tingin ko, mas bagay pa rin yung eerie na boom-buda-boom na bongo drum at plauta. Mas may sense ito para sa larong tungkol sa dinosaur at tumutulong gawing mas kapani-paniwala, hindi lang parang simulation sa video game. Alam mo na ibig kong sabihin. Seryoso mga tol, bukod sa mga malalaking design issues na nabanggit ko, wala nang ibang bagay na nakaka-istorbo sa akin tungkol sa campaign at Jurassic World Evolution. 3, experience. Yung sobrang customization ng laro ay halos nagbibigay daan para gumawa ng tradisyonal na safari. At alam kong may diehard players na magpapasabog ng utak sa gagawin nila. Ang customization sa mga gusali at lupa, grabe. Hanggang ngayon, nag-geek out pa rin ako sa bagong environmental tools ng Evolution 3. Yung level ng control, ibang klase, next level talaga. Mula sa Evolution 2 hanggang ngayon sa Evolution 3, parang 5 beses tumaas ang kalidad ng aspect na ito, promise. Ganun talaga kalaki ang naging pagbabago. Pakiramdam ko, at kaya sa tingin ko, na ginawa nilang parang glorified tutorial ang campaign. Kahit na parang hindi maganda pakinggan, ay isang maayos na plano mula sa mga developer at sa buong team. Mukhang tinanggal nila yung mga hindi kailangan na meron sa Evolution 2 at pinasimple para mas maganda at diretsong park building experience. Kaya pagdating sa campaign at overall na vibe ng Jurassic World Evolution, 3 ito na yung pinakamaganda sa buong serye. May ilang bahagi ng seryeng ito na hindi ko pa rin ganap nagugustuhan at sana maging mas natural, hindi masyadong plastic. Pero kung fan ka ng huling 2 laro, tiyak magugustuhan mo ito. Mga tol, dapat 5 minuto lang talaga ang usapan ko dito. Pasensya na Al, pero ganyan talaga kapag galing sa puso ang sinasabi mo at maganda ang ginawa ng mga developer na laro. Kaya sa puntong ito, ipasa na natin sa kabila. Salamat Jacob, at ngayon ako si Alistair at gusto kong pag-usapan ang sandbox dahil may malalaking pagbabago dito. Ang pinakamalaki syempre ay ang mga bagong tampok sa terrain. Mas mapapalawak mo na ngayon ang pag-customize ng iyong parke at maaari ka pang gumawa ng mga natural na kulungan, kaya hindi na puro luma at parehong bakod lang. Sanay na tayo sa tampok na ito pero patuloy akong namamangha sa waterfall function. Kapag nagtabi ka ng 2 pinagmumulan ng tubig, nakakagawa ng magandang ravine at talon na nagpapaganda ng realism. Para mas mapaganda pa ang parke mo, may library ng mga asset na pwede mong gamitin para makagawa ng halos kahit anong disenyo. Ngayon, malaking pagbabago ito sa laro. Parang nung dinala ng Bungie ang Forge sa Halo 3, pinayagan ang mga tao na lumikha ng gusto nila, kaya nabuksan ang pinto sa iba't ibang likha ng komunidad. Pwede kang magdagdag ng props at assets sa mga umiiral na modelo o gumawa mula simula at ibahagi ito sa Global Workshop para ma-download at magamit ng iba. Hindi ako makapaniwala sa sobrang lupit ng ginagawa ng mga tao sa Jurassic World Evolution.
Sobrang grabe na talaga ito. Ilang araw pa lang ang lumipas, pakiramdam ko sulit lang ang laro kung interesado kang gamitin ang bagong feature. Kung hindi, may mga pagbabago para sa mas maginhawang paglalaro. Pero halos pareho pa rin ito ng dating version maliban sa mga creation tools. Kung mahilig ka sa pag-customize at paglikha, siguradong sulit ang presyo nito. Isa pang malaking feature ang sexual dimorphism, kung saan magkaiba ang itsura ng lalaki at babaeng dinosaur at may kakayahan na ring gumawa ng baby dinosaur. Ang cute nila, di ba? Tignan mo lang, ilagay mo ang pugad, aakuin na ng mga dinosaur at magpaparami na sila. Nagdadagdag ito ng bagong lalim sa laro, kaya mas ramdam na parang totoong sanctuary ito. Mas pinapahalagahan ko na ang mga dinosaur dahil mas parang tunay na hayop sila. At tungkol sa mga dinosaur, marami sila at mabuti na lang kinumpirma na babalik ang mga dinosaur mula sa base game ng Evolution 2 pagkatapos ng launch, kaya asahan pang dadami pa. Kailangan ko lang talakayin ang isang bagay sandali. Yung bagong Deinonychus. Grabe ang ganda ng pagbabago, ang hirap hindi pag-usapan to noon kasi sobrang saya ko talaga. Binago nila mula dun sa dating parang sirang likod na may palikpik sa ulo, naging ganito kaganda. Gustong-gusto ko kung paano kamukha nito ang mga Deinonychus animatronics sa Natural History Museum sa London. Dahil sobrang nostalgic ako, agad naging top 3 paborito kong Jurassic na disenyo ang bagong Deinonychus na ito. Sana talaga makita natin sila sa pelikula balang araw at sobrang saya ng inner JPUG fan ko kasi ang Evolution 3 ay nagbalik ng hot air balloon attraction at ngayon pwede mo na talagang sakyan. Parang natupad ang pangarap ko nung bata pa ako. Sobrang gusto ko talaga to. Sa demo playthrough ko sa Frontier event nung isang buwan, halos napasigaw ako nang sinabi nila to. Astig din kasi nandito yung river raft attraction mula sa Jurassic World kaya ang dami ng magagandang creations. Gaano kaya katagal bago may gumawa ng Jurassic Park ride dito? May ilang problema ako lalo na sa bagong island generation na mahirap makuha ng tama. Kapag niload mo ang isla, hindi pantay ang lupa at mahirap magtayo ng basic na parke nang hindi gumagamit ng terrain tools. Mahirap talaga siyang maintindihan kaya sumuko ako at bumalik sa basic na mapa matapos sabihing bawal magtayo doon ng paulit-ulit. Naranasan ko rin ang ilang bug sa kasamaang palad. Minsan nagka-crash sa PlayStation 5 ko at may problema ako sa pagpapakawala ng T-Rex. Hindi ako sigurado kung may iba pang nakakaranas ng ganitong problema pero hindi ko talaga mailabas ang T-Rex nang hindi ito ina-airlift. Ngayon, na-stuck ako sa 3 hatcheries na di ko mabura dahil naipit sila sa release animation. Pero sinabi ng mga taga-Frontier na tinitingnan na nila ang solution kaya sana ay dumating na iyon agad. Nakaka-overwhelm din talaga ang mga asset menu, hindi ko na mahanap ang mga basic na bagay. Kailangan nilang hatiin ang mga asset dahil sobra na. Sa kabuuan, may solidong pagbabago sa sandbox na nagpapadali at nagpapasaya sa laro. Pati ang menu, malaking improvement ito kumpara dati na parang digital screen ng Evolution 2. Nakaka-overwhelm man ang bagong features pero dahil sa prefab options, pwede mong gamitin gawa ng iba. Kung may gusto kang bagay, malamang nagawa na ito ng iba at dadami pa ang listahan habang tumatagal. May ilang bugs pero hindi naman naapektuhan ang karanasan ko. Sobrang saya ng Evolution 3, malaking level up mula Evolution 2 at nakakatuwang makita ito sa mga tagahanga na gumagawa ng nakakatawang parke. Hindi na ako makapaghintay na makita kung paano pa ito magbabago sa paglipas ng panahon habang nadaragdagan pa ng mga bagong features at dinosaur at inaayos nila ang ilang aspeto na maaring hindi masyadong gumana. Inirecommend ako talaga ito. Malaking thumbs up ang Jurassic World Evolution 3 mula sa akin. Subukan nyo ang Jurassic World Evolution 3, siguradong magugustuhan ng marami. Ito ang opinyon namin ni Jacob pero mas maganda kung bumuo kayo ng sarili ninyong opinyon dahil baka mas magaling pa kayo sa amin sa larong iyon. May paparating pa kaming Evolution 3 videos kaya mag-subscribe at i-click ang notification button para maging Dangerville resident. Bigyan ng malaking thumbs up ang video na ito parang The Razenosaurus. Ako si Alistair at bago ako ay may isang Amerikanong lalaki, sa tingin ko ang pangalan niya ay Jacob. At magkikita tayo sa susunod